Sing to the Lord, lift our voices high, as we gather again in this banquet, singing praise and giving thanks. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nagagalak. Muli tayong nagtitipon sa banal na misa. Ngayong linggo, ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ng pagliliwanag sa bagong anyo ng Panginoon. O ang tinatawag nating the Feast of the Transfiguration of the Lord. Dito na ipakita ang kalwalhatian ng ating Panginoon. Kaya tayo ay lumapit, manalig at kumapit sa Kanya para din magliwanag at maging malwalhati ang ating pamumuhay dito sa mundo. Sa napakaraming beses na kung saan mas pinili natin ang dilim ng kasalanan na tayo ay sumunod at nagpatukso sa demonyo. Hilingin muli natin ang awa ng Diyos, ang pagpapatawad ng ating Panginoong Hesukristo para kahit na paano tayo ay maging karapat-dapat na makarinig sa Kanyang mga banal na salita at makatanggap sa Kanyang banal na katawan at dugo dito sa banal na misa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at sa mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarama, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naduluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu
Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ay pandaan ng aming sinasampalatayanan ang iyong bininyagang patunay sa pagsaksi ng aming mga ninuno, ay inihiyag mo kami lubos na kinupkop bilang mga anak. Ngayon kami nakikinig sa iyong anak, sa pinakamamahal kami naway pagindapating maging tagapagmana ng kanyang katambal. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglalagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya'y 1,000,000, bukod pa sa milyon-milyong nakantabay. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Yaong mga kabundukay natutunaw, parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag, yaong kanyang katuwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ikaw, poon, ay dakila at hari na buong lupa, dakila ka sa aninmang mga Diyos na ginawa. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo na puspos ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat at kaalaman ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan nang ipagkalob sa kanya ng Diyos Ama ang karangalan at kapurian. Ito'y nangyari nang marinig ang tinig mula sa dakilang kalwalatian ng langit. Ito ang pinakamamahal kong anak. Siya ang lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok. Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa pinahayag ng propeta. Makakabuting ito'y pagukulan ninyo ng pansin, sapagkat ang katulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyong hanggang sa pamanahag, ang araw ng Panginoon
at ang sinag ng tala ng umagay maglagos ang iyong puso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Sabi ng Diyos ay, pakinggan ang anak niyang minamahal na lubhang kinalulugdan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinama ni Jesus si Pedro at ang mga magkakapatid na si Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka, at puting-puti parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng 3 alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya ng lihim, sila ng isang maningning. Nagsasalita pa siya ng liliman sila ng isang maningning na ulap. At mula rito'y may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan niyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubasob. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. Tumindig kayo, sabi niya. Huwag kayong matatakot. At nang tumingin sila ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, inutos ni Jesus sa kanila, huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Happy Sunday po sa inyong lahat. No? Welcome po dito sa ating misa ngayong linggo para sa kapistahan ng pagbabagong anyo ng ating Panginoon o tinatawag nating the Transfiguration of our Lord. Binabati natin ang ating mga kapatid na nasa ibang bansa, ang ating mga masisipag na mga kapatid na OFW. Pinagdarasal po natin ang lahat ng mga kapatid nating may sakit. At hinihingi ko po ang inyong dasal at panalangin para po sa ating mga kapatid din, mga kababayan dito sa Pilipinas na nakabaha pa, mga naghihirap dahil po sa dumaan na bagyo at sa walang tigil na ulan. Maraming salamat po at naway lahat ng mga tumulong at tutulong pa ay palaging basbasan at pagpalain ng Diyos. Nung puminsan merong isang kwento tungkol po dito sa mag-asawa na nakatira sa probinsya. First time daw po nila na makapunta sa Maynila. At nakapasok po sila sa isang hotel. Napakaganda po ng hotel. Dahil po from medyo hindi po alam kung ano ang elevator. Nakakita po sila ng isang elevator. At pinagmamasdan po na mag-asawa, parang magic po yung elevator. Bakit? Kasi nakita po nila na pag merong pumasok na tao,
Pagsasara po ang pintuan, pagkabukas, iba po yung taong lumalabas. Lalong-lalo na po napansin itong lalaki, yung mga pumapasok, mga babae, pagkataba-taba, pagkasara po ng pintuan, ilang saglit pagkabukas, paglabas sexy na. Pinagmamasdan kung ano kaya ang ginagawa nitong pintuan. Meron na naman pong dumating isang babae, medyo kapangitan ng kakaunti. Pumasok po dito sa elevator, nagsara po ang pintuan, at ilang saglit ng pagbukas, lumabas. Napakagandang babae. Alam niyo po kung anong ginawa nitong lalaki. Pagkabukas po nitong elevator, tinulak niya yung kanyang asawa at hinayaang magsara ng elevator. Ano pong gusto? Gusto niyang lumabas yung kanyang asawa na sexy at maganda. Pero posible po ba yun? Ano po sa tingin niyo ang mangyayari? Magbabago ba yung kanyang asawa? How we wish. Hindi po ba? Yan yung nais natin, na magkaroon tayo ng mabilis na kasagutan sa ating mga problema. Ang dami po sa atin nagdadasal ng mabilis sa pagbabago sa ating kalagayan. How we wish that we have a magic pill to quickly heal you from your sickness. Pero wala, hindi po ba? How we wish that we have a quick fix to our failing marriages. Pero hindi naman ibig sabihin na kayo'y nagsimba, kayo'y nagpa-counseling, kayo'y nag-usap na agad-agad na maaayos ang inyong away, ang inyong hindi pagkakaintindihan bilang mag-asawa. How we wish na meron pong mabilis na paraan para mabura yung ating mga utang, para umangat ang ating business, para mag-boom yung ating negosyo. Pero wala pong mabilis na kasagutan. Pero ito po yung gusto kong maalaala nyo. At ito po ang mabuting balita. Though that there is no quick fix to our problems in this world, there is still a sure solution. Though there is no fast solution, there is a good answer to our problems. Tandaan niyo po yon. Wala man mabilis na kasagutan, pero siguradong merong sagot. Wala man po na mabilis na solusyon, sigurado merong mabuting sagot sa iyong problema. At ang sagot at solusyon ay hindi po pera, hindi po gamit, hindi bagay, kung hindi isang persona, isang tao. Yan ay ang ating Diyos. Yan po si Jesus. To our problems, the surest solution, the good answer is Jesus, our God. Yan po ang sinasabi ng ating mga pagbasa ngayon. Sa unang pagbasa, narinig po natin itong vision, ito pong larawan na nakita ni Propeta Daniel. Sino ang Diyos? Siya daw po ay ang hari ng langit. Siya ang hari ng sansinukob, ng lahat. At pag sinabi mong hari, anong magagawa ng hari? Sa kanyang kapangyarihan, siya'y nakakagawa ng solusyon. Siya'y nakakapangyari ng anumang kanyang gusto. If we believe that God is our King, then God has dominion, God has power, God can do everything on heaven and on earth. At sa ating pong pangalawang pagbasa at sa ating ebanghelyo, narinig natin
ang kwento kung paano nag-iba ng anyo ang ating Panginoon. Ang kanyang sinusuot ay naging napakaliwanag, busilak, na walang katulad dito sa mundo. Ano pong ibig sabihin nito? Pinakita ang kalwalhatian ng Diyos. At pinapaalala po sa atin, kung tayo ay nakalapit sa Diyos, magliliwanag din ang ating buhay. Minsan pag ikaw ay nasa problema, di ba, napakadilim ng iyong iniisip. You cannot see a way forward. But how can you move forward? How can you progress? How can you move on kung wala ang Panginoon sa iyong buhay? Sa pamamagitan lang ni Jesus, ang liwanag natin, yan ang magiging daan para makakita tayo ng solusyon at sagot sa ating mga pagsubok, sa ating mga problema. Isa sa aking mga pagmumuni-muni, wala tayong ibang kailangan hanapin kung hindi ang Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos, tandaan nyo, siya ang naunang SM. Bakit? Ano po ang sabi ng SM? He got it all for you. Hindi po ba ganyan ng Diyos? Lahat ng hinahanap natin ay nasa Diyos. At ang Diyos ay parang BDO. Bakit? Ano pong sabi ng BDO? He will find ways. Ang Diyos maghahanap ng paraan para sa iyo. At ang Diyos, siyang naunang Metrobank. Bakit? Ano pong sabi ng Metrobank? That you are in good hands. Nasa mabuti kang kamay pag ikaw ay nasa Diyos. Napakarami po, alam ko, mga nagdadasal sa inyo, humihiling na may magbago sa kanilang buhay. Pero ito po ang aking paanyaya. Do not pray for things to change in your life. Rather, pray that God will be in your life, that Jesus would enter into your life. Invite Jesus to come in to your life. Dahil ano po ang sinasabi ni San Pablo sa kanyang pangalawang sulat sa mga tao ng Korinto? Sabi niya, therefore, if anyone is in Christ, the new creation in Him has come. So, imbis na pagdasal mo yung iyong asawa na magbago, ang mas magandang dasal, ito, sabihin mo, Panginoon, pumasok ka sa isip ng aking asawa. Kasi kung wala si Kristo, hindi magbabago ang iyong asawa. Amen? Huwag niyo pong ipagdadasal na, Lord, sana po makabayad kami ng utang. Sana po maayos na itong aking business. No? Sana magkaroon kami ng pera. Sabihin mo, Panginoon, halina pumasok ka dito sa aming buhay at makikita mo yung iyong pinansyal na pangangailangan mapupuno kung buhay si Jesus sa inyong pamilya. Huwag mo lang sasabihin na, Lord, sana gumaling ako. Lord, sana maging successful itong aking treatment. Sabihin mo, halina Panginoon, Jesus, enter into my body. Be with me in my sickness. Dahil sa pamamagitan lang ng Espiritu ni Kristo, diyan ka magkakaroon ng mabilis na kagalingan. Diyan mapapabilis na manunumbalik ang iyong kalusugan. The key for a change in our life is Jesus. Without the presence of Jesus, change for the better, for the good, for what is holy, will be impossible. Magiging posible lang ang mabuting pagbabago sa pamamagitan ng presensya ni Kristo. Tandaan niyo po yan. Nung pong minsan, kamakailan lang po, ako po ay kumakain sa isang restaurant. At pagkatapos ko pong kumain at nagbayad, bigla-bigla, yung isang waiter, nakilala po ako. Sabi niya, Father, kayo po ba ito? Nilabas po yung cellphone, pinakita
yung aking profile pic dito po sa Facebook. Kayo po ba si Father Joel? Sabi ko naman po, opo. No? At tuwang-tuwa po itong waiter. Pa-picture po. Pagkatapos pong nagpa-picture sa akin, bigla-bigla binulungan ako. Sabi, Father, nahihiya po ako pero pwede po bang mangumpisal sa inyo? Alam niyo po, tuwang-tuwa ako. Kasi meron pang tao na nagnanais na gustong manumbalik sa Diyos. Kaya nga po, pinuunlakan ko po itong waiter kahit na nagmamadali po ako. Kasi para sa akin, alam ko ng aking gagawin na pagbibigay ng sakramento ng kumpisal would be life-changing for this person. At naramdaman ko po na ako ay ginagamit na instrumento ng Diyos para mahipo itong damdamin ng taong ito. Kaya, buti na lang po, wala pong masyadong kumakain doon sa restaurant. Pumunta po kami sa isang tabi, doon po sa isang table, umupo kami at pinakinggan ko yung kanyang mga kasalanan. At pagkatapos ko po siyang binless, na-touch po ako kasi nakita ko po napapaluha itong tao. Sabi niya, Father, ang tagal ko na pong gustong mangumpisal. Alam niyo po, ang pagbabago, ang pagnanasa sa pagbabago, walang pinipiling oras, walang pinipiling lugar. Pero pag pinili ka ng Diyos, at pag pumasok ang banal na Espiritu sa iyo, mararamdaman mo ang pagnanasang magbalik loob sa Diyos. Sa tingin ko po, higit pa doon sa tip na binigay ko dito sa waiter, yung aking pinagkaloob sa kanya. Mas mahalaga yung grasyang tinanggap niya nung araw na yon kesa doon sa pera na inabot ko sa kanya. Di po ba napakaganda na larawan ng isang tao na gustong iwan ang kasalanan? Napakagandang pagmasdan ang isang tao na tinatalikuran ang kasalanan at humaharap papunta muli sa Diyos. Yan po yung ating ipagdasal. Naway ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ni Jesus, mas marami pang mahipong puso at damdamin. Dahil kung wala ang presensya ng Diyos, mahihirapan na magbago ang tao. Sa kanyang pagbabago, sa pag-iwan natin sa kasalanan, diyan lang magliliwanag ang ating buhay. Tandaan natin anuman ang ating mga paghihirap sa buhay, wala pong mabilis na kasagutan diyan. Walang mabilis na solusyon. Pero may sagot, may solusyon kung mananatili ka sa Diyos at kung papapasukin mo ang Espiritu ng Diyos sa iyong buhay. Yan po ang ating dasal at dalangin. Sabihin natin, halina Panginoon, halina Banal na Espiritu, baguhin mo ang aming puso, baguhin mo ang aming buhay, tulungan mo kami na iwan ang dilim ng kasamaan at manatili sa liwanag ng iyong kabutihan at kabanalan. Dito mapupuno ang lahat ng aming pangangailangan at dito namin mararanasan ang tunay na tuwa at galak. Amen. Tumayo po tayo. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ko kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inlibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit,
naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon, magmumulang paririto at huhukom sang nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangmatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nagbagong anyo si Jesus habang siya'y nagdarasal, nananalig sa bisa ng panalangin, idulog natin ang ating mga kahilingan sa bukal ng lahat ng biyaya. Ating sagot at dalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahang panlahat, nawa ang mabuting asal ng kanyang mga miyembro ay maging bukal ng inspirasyon at kaliwanagan sa ibang tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa Francisco at lahat ng pinunong relihiyoso, nawa magtagumpay sila sa pagtatanim sa puso ng bawat isa ng pagmamahal sa panalangin at pagsunod sa mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa may malubhang sakit na halos matuksong mawalan na ng pag-asa, nawa makatagpo sila sa pagbabagong anyo ni Jesus ng lakas at pampasiglang kailangan nila upang ihanda ang kanilang sarili para sa kanilang pakikipagtagpo sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating ding hilingin sa Diyos ang ating mga personal na intensyon. Panginoong Diyos, itulot mong malugod kaming makinig sa turo ng iyong nagbabagong anyong anak at ito'y isabuhay upang kami magalak sa kanyang presensya sa kaharian ng liwanag kung saan siya'y nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Ay bunga na lupa at ng aming paggawa. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga hain namin naway maging banal sa liwanag ng bagong anyo ng anak mong mahal. Ang kadiliman dulot ng kasalanan sa amin ay maparamnawa sa sinag niyang maningning. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Pinakita niya siya'y maningning habang ang mga piling sa alagad ay nakatingin. Pinuspos niya sa kaliwanagan ang katawan niyang di iba sa karaniwan. Dito'y pinawi niya ang pangambat takot na mga alagad sa magaganap sa krus. Dito'y nilahad niya sa kanyang sambayanan na magliliwanag ang tanang kanyang pinangunguluhan. Kaysa na mga anghel nagsisiawit
Napapuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Panginoong Diyos sa makahukbo, puno ang langit at lupa ng kanalihaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Nagpala ang nakaririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanya pinasalamatan, inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na binubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, ang aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin na nakakagaling na utos, tayo ngayon ay magdasal sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoong Heso Kristo.
namin, sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, tilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et postus noster, in itinere adonum Dei. Mula sa lupa sumibol kang masigla, matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay na ang buhay, pagkain ng dukha. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae.
Cibus et totus noster, Cibus et totus noster, in itinere adonum Dei. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay siya naway magpabago sa amin sa ikapipiging kalarawan ng niloob mong mapagmalas ng pagliliwanag ng bagong anyo bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa ating mga followers, subscribers na gustong pumunta dito sa parokya, pasensya na po, hindi po namin ina-advise na kayo ay pumunta muna dito dahil po sa ating baha. Maybe pagkatapos po ng linggong ito, pag humupa na po at bumaba ng kakaunti ang tubig, lalong-lalo na po marami ang nahihirapan po sa kanilang paglalakbay at pagta-travel dito po sa NLEX, no? So, we continue praying for one another through online. At papasalamat pa rin po tayo sa Diyos dahil sa milagro ng teknolohiya, kahit na tayo'y nagkakahiwalay sa pamamagitan ng internet, sama-sama tayong nananalangin at nagdarasal para sa ikaligaya ng Diyos at para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. At lahat po ng ating mga kapatid sa abroad, patuloy nating pinagdarasal, naway kayo ay manatiling malakas ang pangangatawan. Pinagdarasal ko din po ang peace of mind ang napakarami sa inyo, na nalulungkot, naho-homesick at nadidepress, at patuloy pa rin natin pinagdarasal din ang ating mga kapatid na may sakit, naway sa pamamagitan ng presensya ng Panginoon, magkaroon sila ng mabilis na kagalingan. Sa inyo pong lahat na tumutulong, nagdodonate sa parokya, maraming salamat po at naway ibalik ng Diyos sa inyo, siksik, liglig, umaapaw. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. At kayo ay pagpalain ng Diyos sa may kapal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, welcome po sa ating misa ngayong linggo. Tayo ay nasa ika-30 linggo sa pangkaraniwan na panahon. Tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sa Kanyang kagandahang loob, sa Kanyang pagmamahal, gitna ng ating mga maraming pagsubok at suliranin sa buhay. Tayo ay inaanyayahan ng Diyos na magmahal. Napakasarap na magmahal, hindi po ba? Pero nagiging mabigat at mahirap minsan ang ating pag-ibig at pagmamahal sa iba. Tayo ay nakakatanggap ng pagmamahal sa Diyos sa ibang tao kahit na hindi natin hiningi ito. Pero
kung tayo ay nakatanggap, inaanyayahan din tayo ng Diyos na marunong din sana tayong magbigay. Nagiging makabuluhan ang ating pag-ibig at pagmamahal kung sa ating pagtanggap, tayo din ay marunong magbahagi. Sa napakaraming beses na kung saan tayo ay naging makasarili, tayo ay nagkasala, nanatili sa ating mga pagkakamali. Sa mga pagkakataon na alam natin na dapat tayo ay nagmahal, pero hindi natin sinundan ang kagustuhan ng Diyos. Hilingin muli natin ang Kanyang awa at kapatawaran para tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria at sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinandarama, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang magpapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong nanak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan. At gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan, upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Huwag ninyong aapihin ang mga ibang bayan. Alalahanin ninyong ng ibang bayan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong aapihin ang mga babaeng balo at ang mga ulila. Kapag inapi ninyo sila at dumaing sa akin, diringgin ko sila dahil dito kapuputan ko kayo at lilipulin sa pamamagitan ng digmaan. Sa gayoy mababalo rin ang inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag nahuhutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong ihingi ng tubo, tulad ng ginagawa ng mga ususero. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat iyon lamang ang pambalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, diringgin ko siya, sapagkat ako'y mahabagin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko, ang aki ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginohoy, buhay siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ang lahat. Sa piling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanya'y hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita. At dahil dito, nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya, sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa papamagitan ninyo, pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia,
Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nagtipon-tipon ng mga Pariseo nang nabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtatanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. At gusto ko po kayong i-greet ng Happy Sunday. Pwede niyo po bang pakigreet ang inyong mga katabi dyan ng Happy Sunday? Happy Sunday. Bakit po kailangan na happy tayo pag Sunday? Dahil tandaan niyo po, ang linggo ay ang unang araw sa mga susunod na araw sa susunod na linggo. Kung paano mo inuumpisahan ang iyong linggo, yan din ang iyong mararanasan sa buong linggo. Amen? Kung paano mo inuumpisahan, harinawa ang ating dasal at dalangin, ganyan din matatapos ang inyong linggo. Kaya kung inumpisahan natin ang linggo na masaya, ano ang ating dasal at dalangin? Makaranas tayo at matapos ang linggong ito na tayo ay masaya. Amen? Kaya nga po, this Sunday, let us choose to start this day with joy and with happiness. Amen? Is it possible, gitna ng napakaraming bad news, gitna ng napakaraming mga pagsubok at problema ng inyo pa ring nararanasan sa inyong buhay, it is possible if you choose and believe. Amen? Pinipili mo ba na ikaw ay maging masaya ngayon? At naniniwala ka ba na magiging masaya ka? If you have those two, you will be happy today and the rest of your week. Choose and believe. Amen? Tanong ko po sa inyo, ano po sa tingin nyo ang pagkakaiba ng bagong mag-asawa sa matagal na nagsasama? What is the difference of a newlywed and those who have been together for a very long time? Ito po, una, pansinin niyo po, kakain na sila. Yung pong bago mag-asawa, ano ang sinasabi sa bawat isa? Sasabihin, uy, kain na tayo. Inaanyayahan na sila po ay magsama, kumain. Di po ba? Napaka-sweet. Pero anong sinasabi ng matagal na nagsasama? Kakain na. Sasabihin ng isa, wag mo akong uubusan ha, tirhan mo ako. O, di ba? Wala na yung sweetness. Wala na yung pag-aanyaya. May nauuna ng kumain. Amen? Pangalawa, tingnan niyo po, yung bagong mag-asawa, tatanungin ng lalaki yung babae, B, honey, may pera ka pa? Wow, sana all. Pero pag matagal na daw na nagsasama, sino po yung nagsasalita? Yung babae. Ano yung tinatanong? Nasaan yung sweldo mo? Nasaan yung budget natin? Nasaan yung pitaka mo? Di po ba? Nung bago-bagong nagsasama, kusang loob yung lalaki, nagbibigay. Pero pag nagtagal na, pinipilit na. Pangatlo, pansinin niyo po, pag bago mag-asawa, palaging nagyaya ka pa? Palaging nag-holding hands? Di po ba? Palaging hinahalik ka ng bawat isa. Pero pag matagal na daw pong magkasama,
yayakapin ng lalaki yung babae, ano sasabihin? Hawakan, ang init. Di po ba? Paghahalikan. Pupunasan pa. Yeah. Sasabihin. Pag merong affection, public display of affection, nahihiya. Huwag mo akong hawakan, wag mo akong halikan. Nakakaya sa mga tao. Dati, nung bago sila magsama, para mga tuko, hindi mo papaghiwalay. Pero nung nagtagal na, ayaw ng magsiping. Ayaw nang tumabi sa bawat isa. Di po ba nakakalungkot yun? Na habang tumatagal, bakit nawawala na yung sarap, tuwa at saya ng pagmamahal? When you say, I love you, isn't it we should feel a certain experience of positivity, of joy, of happiness? Pag ikaw ay nagmamahal, di po ba dapat ikaw ay inspired? Ikaw ay may gana. Pero bakit pag tumatagal, nawawalan ka na ng gana? Nagiging malungkot ka na. Bakit habang tumatagal tayo sa ating pag-ibig at pagmamahal, nagiging mahirap, mabigat at negatibo na ang ating karanasan? Hindi po ba sa ating nabasang ebanghelyo, narinig natin tinatanong, ano ang pinaka-mahalagang kautusan? Sumagot ang ating Panginoon, ito ay ang mahalin ang Diyos sa iyong buong puso, pag-iisip at lakas. Pero tingnan niyo po, alam na mga kaaway ni Jesus ito. Memorize na mga Pariseo, na mga eskriba, na mga pari, na mga nakakatanda ng bayan. Pero paano yung trato nila sa ating Panginoon? Malayong malayo dun sa kanilang alam, dun sa kanilang bukang bibig. Napakarahas nila sa ating Panginoon. Nagplaplano pa nga sila kung paano nila patayin ang ating Panginoong Hesus. Nasaan na yung tuwa, yung kabutihan ng pagmamahal? Alam nila ang pinakamahalagang kautusan na magmahal sa kapwa. Pero tingnan niyo po kung ano din ang kanilang ginagawa sa mga makasalanan. Kinukutya, hinuhusgahan, tinitignan ng maliit. Pinapahirapan din nila ang mga tao sa paglapit sa Diyos sa kanilang pagsasamba. Bakit nga minsan yung tuwa ng pagmamahal, yung kabutihan ng pag-ibig ay nawawala at nagbabago, nagiging magbigat at nagiging negatibo? Sa tingin ko po, ito ay dahil sa tatlong bagay. At ang tanong natin, ang ating hiling sa Diyos, naway maalis itong tatlong negatibong bagay para manumbalik yung tuwa, yung saya, yung kabutihan. I call this the 3N that makes our love negative. Gusto niyo po bang maging positibo, masaya, magaan muli ang iyong pagmamahal, pag-ibig at ugnayan sa bawat isa? Kailangan niyo pong alisin ang tatlong N na ito. Ano po ito? Number 1, yung palagi kang nakatingin sa problema. Iwasan mong nakatingin sa problema. Meron po tayong tinatawag na honeymoon effect. Yung bago pa lang kayo mag-asawa, di ba? Napakasaya nyo, honeymoon effect. Yung bago kang nagtatrabaho, napakasipag mo, napakagana mo, agad nandoon ka sa iyong opisina. Yung bago ka nag-aaral, kompleto ang gamit mo, masaya ka na pumapasok sa eskwela. Bakit po merong tuwa sa umpisa ng relasyon? Ito ay dahil nakatingin ka lang, nakatuon ka dun sa minamahal mo. You are present with your loved one. At pag nawala na yung tingin mo at tuon mo dun sa iyong minamahal, diyan nagiging mabigat at negatibo na ang iyong karanasan sa pagmamahal. Ano yung problema? Yung problema, yan yung hinaharap. Yan yung kinabukasan. Yan yung mga paparating. Tingnan niyo po. Pagkatapos ng honeymoon, ng pagbabakasyon, ng pagliligawan, ano na yung mga iniisip? Paano na ako makakabayad sa kuryente? Paano natin pag-aaral yung mga anak? Paano yung mga utang? Naiisip na yung biyanan. Di po ba? Yan po yung problema. Yung hinaharap, yung kinabukasan. Ang problema din sa ating buhay ay yung nakalipas. Yung mga masasakit na kahapon. Nawawala na yung tuwa ng pag-ibig kasi naalaala mo kung paano ka pinagtaksilan, kung paano ka pinagpalit. Naalala mo yung mga masasakit na salita na sinabi ng iyong asawa sa iyo.
Naaalala mo nung hindi ka pinagbigyan. Kung nakatingin ka sa nakalipas, kung nakatingin ka sa hinaharap, nawawala yung tingin mo at tuon mo sa iyong minamahal. Magiging malungkot ka at miserable. Hindi po ba? Kamukha na lang po. Kung kayo po ay uutusan na maghugas ng plato, isang plato. Mahirap po ba ito o magaan? Magaan po. Hindi po ba? Pero kung habang naguhugas ka, sasabihan ka na, wag ka munang alis dyan. Meron pang 100 na plato na huhugasan mo. Dyan na mag-uumpisa, na magdadabog, hindi po ba? Magiging mahirap. Kasi, hindi ka na present doon sa iyong ginagawa. Iniisip mo yung mga paparating. 100 pa, 99 pa yung darating. Tingnan niyo po kung bakit nagiging negatibo yung ating karanasan, ating ugnayan, dahil hindi ka nabubuhay sa kasalukuyan. Bakit inuutos sa atin na magmahal tayo ng buong isip, ng buong kaluluwa, ng buong lakas? Anong ibig sabihin nun? Na huwag mong hahatiin ang iyong sarili. Kung minsan, yung ating katawan ay nandito sa kasalukuyan, pero yung isip mo nandun sa hinaharap. Yung iyong puso nandun sa nakalipas. Ano sa tingin nyo? Yung iyong mararamdaman kung hati-hati ka. Diba? Dahil hindi ka buo, pagod na pagod ka. Dahil hindi ka isa, hiwa-hiwalay ka, nagiging mabigat ang iyong buhay. Amen? So, if you want your love to become positive and healthy and light and inspiring, first, stop looking at your problems. Tigilan, nakatingin sa problema. Hayaan mo yung paparating at kalimutan mo na yung nakalipas. Ang pinakamahalaga yung ngayon. Kung paano kayo magiging masaya ngayon. At kung paano mo bibigyan ng papuri ang Diyos ngayon. Kung paano mo mapapasaya din ang Diyos ngayon. Amen? Pangalawa, alisin ang nakasarang isip. Iwasan ang nakasarang pagmamahal. Yan yung pangalawang N na kailangan nating iwasan. Alisin. Kung gusto natin maging positibo ang ating pagmamahal. Alam niyo po, nung pumunta po ako sa Paris, may napansin po ako sa mga tulay na minsan makakakita ka, may padlock. At nagtanong po ako dun sa guide, bakit kahit saan ako pumunta na mga tulay, merong padlock? Ninanakaw ba yung mga tulay dun sa Paris, sa France? Hindi po. May kwento yon. Dahil ang Paris, kilala po siya, isang destination na pinupuntahan na mag-irog ng mga lovers. Yung pong padlock, isa po palang simbolo yon ng kanilang pagmamahal. Silang dalawa, magdadala ng padlock, ilalak nila, ilalagay nila, isasara nila doon sa tulay, parang isang pakitain o isang tanda na yung kanilang buhay ay nagtuduglong na. Yung kanilang buhay ay konektado na at nakasara na. At meron pong isang sikat na tulay doon sa France. Ang pangalan po ay Pandisa. Sa sobrang dami po ng mga lock doon po sa tulay, noong 2015, bumagsak, nasira po. Ito pong tulay na ito. Pero tingnan niyo po yun. Isa pong aral na pinapakita sa atin ng Diyos. Hinayaan ng Diyos na bumagsak yung tulay na yun na napakaraming mga lock ang nakasara. Kasi anong ibig sabihin? Ang tunay na pagmamahal ay hindi mo dapat isinasara. Amen? Ang totoong pagmamahal dapat malaya. Kaya ang masasabi natin ng Diyos, mahal na mahal tayo kasi binigyan tayo ng kalayaan. Aanuhin mo ang pagmamahal kung napupwersa ka lang. Sabi po nila, may 6 love language. Kung alam niyo po yung mga love language, yan daw yung pamamaraan kung paano natin mamahalin yung ibang tao. Sa pamamagitan minsan ng pagbibigay, ng regalo, spending time, words of affirmation, service, presence dun sa tao. Meron daw pang-6 po na love language. At ano yon? Giving space. Totoo nga naman, pag nagtanim po kayo, pag palagi mong hinahawakan yung halaman, hindi po lalaki yan. Di po ba? At ganun din po. Kung meron kang alagang aso at pusa, gusto mo palagi mong niyayakap, palagi mong hinahawakan. Mag-ingat po kayo, kakagating kayo niyan. Pero kung palagi mong hinahawakan, palagi mong niyayakap, baka mamatay yan. Ganyan din po sa tao. Huwag natin suffocate, sasakalin yung mga tao na minamahal natin. Kailangan bigyan po natin sila ng kalayaan, ng espasyo. Di ba? Kayo mga magulang,
magulang, pagmamahal nyo sa inyong mga anak. Kahit na minsan hindi po kayo agree doon sa kanilang ginagawa. Pero kung yun talaga yung kanilang gusto, oo, gabayan mo sila, turuan mo sila. Pero yung tunay na pagmamahal, kailangan hayaan mo yung iyong anak. Pansinin niyo po ang inyong mga relasyon. Bakit nagiging negatibo na kayo sa bawat isa? Baka naman nasasakal na ang bawat isa dyan sa inyong pagmamahala. Bakit naiinis ang iyong asawa? Dahil baka naman palagi mong tinatawagan sa cellphone, nagtatrabaho siya. Di po ba? Bakit nawawala ng pag-ibig sa iyo ang iyong asawa? Dahil palagi mo siyang binabantayan para mamunga at umusbong iyong pagmamahal. You should learn to free oneself. You should learn to give each other space. Amen? Ang tunay na pagmamahal, kailangan po nakabukas. Dahil pag ang pagmamahalan ay sarado, hindi po yan pag-iibigan. Ang tawag diyan, kulungan. Amen? Dahil ang kulungan, sarado. Pero ang pagmamahal, nakabukas. Kung paano din ang ating Panginoon, inuutusan tayo na dapat bukas palad tayo sa mga nangangailangan. Amen? The second N is nakasara. Alisin mo yan. Magiging positibo ang inyong pagmamahalan. Pero pangatlo at kahuli-hulihan, kailangan alisin po natin ang pagiging makasarili, ang nagsasarili. If you want your love to become positive, then you should refrain from being selfish and be selfless. Nagiging negatibo at pangit ang ating pagmamahal, meron ng nagsasarili. Nang po minsan, merong isang kwento tungkol sa isang maestro o teacher. Tinuturuan po niya ang kanya mga estudyante. Ano po ang itsura ng tunay na pagmamahal? Binigyan po niya yung kanyang mga pupils ng isang mahabang kutsara, napakahaba. At sinabihan po ang bawat isa na kumain gamit yung kanilang mahabang kutsara. Sinusubukan po, pero pag nakuha na yung pagkain at isusubo na, nahihirapan dahil hindi kaya, sobrang haba. At sabi po nitong kanilang teacher, tingnan nyo na, yan ang pagmamahal na hindi totoo. Yan ang pagmamahal na makasarili. Pero gusto nyo bang makita at maranasan ang tunay na pagmamahal? Binigyan po ng teacher ng instruction, yung kanyang mga pupils, mga estudyante, kumuha kayo ng pagkain, gamit ang inyong mga kutsara, subuan nyo ang bawat isa. Ginawa po ng mga estudyante, nagsubuan sila. At pagkatapos, naubos ang pagkain, nabusog sila. Yan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal, sabi ng guro. Hindi po lahat na nagbibigay ay nagmamahal. Amen? Not everybody who gives, loves. But everybody who loves, gives. Diba? Merong mga iba sa atin, nagbibigay para lang yung humihingi, mapaalis natin. Yun ba yung tunay na pagmamahal? Diba hindi? Pero pag tunay mong iniibig ang isang tao, hindi mo matitiis na hindi mo ibigay ang iyong sarili. Masarap ang magmahal na nagbibigay. Pero alam niyo po kung anong mas masarap? Yung ibinabalik din sa iyo. Sinusuklian ka ng iyong pagmamahal. Bakit nagiging mabigat para sa mga iba ang magmahal na? Kasi bigay ng bigay pero wala naman ibinabalik sa kanila. Hindi mo masisisi ang tao na magreklamo, masaktan at malungkot. Kasi inubos mo siya na wala ka man tinulong sa kanya. Yan yung malungkot at masakit na katotohanan. Na maraming mga tao tunay na nagmamahal. At paano mo malalaman na tunay silang nagmamahal? Sobra-sobra silang nagbibigay. Amen? Pero ano yung sukli dun sa kanilang sobra-sobrang pagmamahal? Ang binabalik sa kanila, tira-tira. Di po ba nakakalungkot yun? My dear friends, kung minahal ka, ano ba naman yung ibalik mo yung pagmamahal na tinanggap mo? If you have received love, the least that you can do is love that person back. Kung paano din ang ating Panginoon, di ba? Sobra-sobrang ating tinanggap sa Kanya. Pero ano ba yung balik natin sa Panginoon? Ano yung sukli natin sa Panginoon? Yung isang oras lang na pagpunta natin sa simbahan, pananalangin. Marami sa atin, tinatamad pa. Tong buhay na ito, hindi man natin hiningi, binigay ng Diyos sa atin. At ano ang hinihiling niya sa atin? Hindi yung mag-offer sa Kanya,
Pero sabi niya, tulungan nyo yung mga dukha, yung mga nahihirapan. That is the best way to return to God the love that we have received from Him. Isang magandang paalaala. Kung hindi mo kayang mahalin yung nagmahal sa iyo, sana wag mo sasaktan. Amen? It is the least that we can do. If you cannot love the person back who loves you, at least don't hurt that person. Wag mo siyang sasaktan. Wag mo siyang pagtataksilan. Kung positibo yung tao sa iyo, sana wag kang maging negatibo sa kanya. Kung naging mabait ang tao sa iyo, sana naman wag kang gagawa ng masama sa kanya. Kay sarap na magmahal, pero minsan nakakapagod din po. Di po ba? Ngayon, kung gusto mo maging mas positibo ang iyong pagmamahal, 3 N, pagdasal natin maalis sa ating buhay. Tigilan na natin nakatitig sa ating mga problema. Tingnan mo lang ang iyong minamahal. Tigilan mo na nakasara ka, na mag-isa ka. Pero pangatlo, tigilan din natin nagsasarili. Kung nakatanggap ka ng pagmamahal, sana naman kahit na paano, ibalik mo ito bilang ganti. Pagdasal po natin, tayo ay gabayan ng Diyos. Kung tayo mga Kristiyano, tagasunod ni Kristo, naway maramdaman ng iba ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at maghuhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inatasan tayo ng Panginoon na gawin ang lahat sa liwanag ng pagmamahal. Sa diwa ng pananampalataya, ating hingin ang kanyang gabay upang maging kasangkapan sa paghihilom ng mga may sakit at ang mga nalulumbay na nakakaranas ng lungkot sa panahong ito ng gera at ng pandemya sa pamamagitan ng walang maliw na pag-ibig ng Diyos. Sa bawat panalangin ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami upang ang simbahan nalaganap sa buong daigdig sa pamumuno ni Francisco na ating Santo Papa, Arsobispo Florentino Galang Labarias, mga obispo, at ng lahat ng kaparian ay maging daluyan ng mapanumbalik at walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang mga namumuno sa ating pamahalaan, ang sangay ng ehekutibo, judikadura at lehislatura ay magkaisa at kanilang alalahanin na sila ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng karunungan para gamitin sa tamang paraan upang ang dinaranas nating mga pagyurak sa karapatang pantao ay magkaroon ng lunas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang mga taong naatasang mga laga sa larangan ng kalusugan ay bigyan ng lakas ng loob na
magampanan nila ang kanilang tungkulin sa pagliligtas ng buhay ng mga taong dinapuan ng karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin din natin at ibulong sa Diyos ang ating mga partikular na pangangailangan.